Habakuk 1. Magandang balita Biblia. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. Inireklamo ni Habakuk ang kawalang katarungan. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Bakit puro kabuluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang, at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Ang tugon ni Yahweh. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo, at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing, hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Papalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babilonya, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig, upang sakupin ang lupaing hindi kanila. Naghahasik sila ng takot at sindak, ipinagmamapuri nila na sila mismo ang batas. Ang mga kabayo nila'y mas mabibilis kaysa mga leopardo, mas mababangis kaysa mga asong gubat pagsapit ng gabi. Ang kanilang mga mangangabayo ay rumaragasa mula sa malalayong lupain, para silang mga agila na dumadagat sa kanilang biktima. Ang kanilang mga hukbo ay marahas na sumasalakay, at lahat ay nasisindak habang sila'y nananakop. Di mabilang na parang buhangin ang kanilang mga bihag. Hinahamak nila ang mga hari, at walang pinunong iginagalang. Pinagtatawanan lamang nila ang bawat moog, sapagkat ito'y kanilang nilulusob at madaling nakukuha. Pagkatapos ay nagpapatuloy silang parang malakas na hangin. Walang dinidiyos, kundi ang sarili nilang lakas. Muling dumaing si Habakuk. O Yahweh, kayo ay Diyos na walang hanggan. Kayo ang aking Diyos, banal at magpakailanman. O Yahweh, aking Diyos at tanggulan, pinili ninyo ang mga taga-Babilonya at sila'y inyong pinalakas. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan, upang kami parusahon. Ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo gayong pinupuksa nila, ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila? Itinuturing mo ang mga tao na gaya ng mga isda, o gaya ng mga kulisap na walang mangganguna sa kanila. Binibingwit sila ng mga taga-Babilonya na warrior isda. Itinataboy nila ang mga ito sa mga lambat, at pagkatapos ay nagsisigawan sa Golek. Kaya't sinasamba pa nila ang kanilang mga lambat, at nag-aalay ng mga handog, sapagkat ito ang nagbibigay sa kanila ng karangyon. Patuloy ba nilang gagamitin ang kanilang tibak, at walang awang pupuksain ang mga bansa? Habakuk 2. Ang tugon ni Yahweh. Aakyat ako sa bantayan at hihintayin. Ang sasabihin ni Yahweh sa akin, at ang tugon niya sa aking daing. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato, ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa agad at may pabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon, at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ang kapahamakan ng mga makasalanan. Ang kayamanan ay mandaraya, ang ganid sa salapi ay hindi makukontento. Ang kanyang katakawan ay kasinlawak ng libingan, tulad ng kamatayan na walang kasiyahan. Kaya sinasakop niya ang mga bansa, upang maging kanya ang mga mamamayan. Darating ang araw na hahamakin ng mga nasakop ang mga sumikop sa kanila. Sasabihin nila, kinuha ninyo ang hindi sa inyo, kaya't kayo'y mapapahamak. Hanggang kailan pa kayo magpapayaman, habang pinipilit na magbayad ang mga may utang sa inyo? Biglang darating ang panahon na kayo naman ang mangungutang, at pipiliting magbayad ng interes. Darating ang inyong kaaway at sisindakan kayo. Pagnanakawan nila kayo, sinalanta ninyo ang maraming bansa, iyan din ang gagawin sa inyo ng mga nakaligtas. Uusigin kayo dahil sa dugong inyong panadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao, sa daigdig at sa mga lungsod nito.
Mapapahamak kayong mga nagpayaman ng inyong pamilya sa pamamagitan ng inyong mga ninakaw. Ngayoy nagsisikap kayong ilayo sa kapahamakan at panganib ang inyong sambahayan. Ang inyong mga pagbabalak ang nagbigay ng kahihiyan sa inyong sambahayan. Winasak ninyo ang maraming bansa, kaya kayo naman ngayon ang wawasakin. Sisigalaban sa inyo ang mga bato ng pader, at aalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mapapahamak kayo. Nagtatag kayo ng lungsod sa pamamagitan ng kasamaan. Itinayo ninyo ang bayan sa pamamagitan ng pagpatay. Ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpakahirap sa walang kabuluhan, at lahat ng itinayo nila ay natupok sa apoy. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang gumawa nito. Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Mapapahamak kayo. Pinainom ninyo ang inyong mga kalapit bansa ng alak na tanda ng inyong pagkapuot. Nilasing ninyo sila at hiniya ng inyong titigan ang kanilang kahuberen. Malalagay rin kayo sa kahihiyan at hindi sa karangalan. Iinom din kayo at malalasing. Ipapainom sa inyo ni Yahweh ang inyong kaparusahan, at ang inyong karangalan ay magiging kahihiyan. Hinuberen ninyo ang kagubatan ng Lebanon. Ngayon, kayo naman ang huhuberen. Pinatay ninyo ang mga hayop doon. Ngayon kayo naman ang sisindakan nila. Uusigin kayo dahil sa dugong inyong panadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao, sa daigdig at sa mga lunsod nito. Ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito, at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Mapapahamak kayo. Ginigising ninyo ang isang pirasong kahoy. Pinababangon ninyo ang isang bato. May maipapahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaaring ito'y nababalot sa pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. Si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ang lahat sa harapan niya. Manahimik ang buong sanlibutan sa kanyang presensya. Habakuk 3. Ang panalangin ni Habakuk. Ito ay panalangin ni Propeta Habakuk. O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa, at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon, ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo, kahit kapag kayo'y nagagalit. Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman. Ang banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian, at puno ang lupa ng papuri sa kanya. Darating siyang sinliwanag ng kidlat na gumuguhit mula sa kanyang kamay, at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Nagpapadala siya ng karamdaman, at inuutusan ang kamatayan upang sumunod sa kanya. Huminto siya at nayanig ang lupa, sa kanyang sulyap ay nanginginig ang mga bansa. Ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat, ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog. Mga daang nilakeren niya noong unang panahon. Nakita kong natakot ang mga tao sa Kusan, at nanginig ang lahat sa lupain ng Midian. Nagagalit ba kayo dahil sa mga ilog, O Yahweh? Ang mga dagat ba ang sanhi ng inyong puot? Nakasakay kayo sa inyong mga kabayo, at magtatagumpay na lula ng iyong karwahe, habang pinagtatagumpay ninyo ang inyong bayan. Binunot ninyo sa suksukan ang inyong pana, at inihanda ang inyong mga palaso. Biniyak ng inyong kidlat ang lupa. Nakita kayo ng mga bundok at sila'y ng inig. Bumuhos ang malakas na ulan. Umapaw ang tubig mula sa kalaliman, at tumaas ang along naglalakihan. Ang araw at ang buwan ay huminto, dahil sa bilis ng inyong pana at sibat. Galit na galit kayong naglakad sa buong daigdig, at sa tindi ng puot ninyo, ang mga bansa ay niyurakan. Lumabas kayo para iligtas ang inyong bayan, at ang haring pinili ninyo. Dinurog ninyo ang pinuno ng mas-asama, at nilipol na lahat ang kanyang tagasunod. Sinibat ninyo ang pinuno ng mga mandirigma, nang dumating sila na parang aipo-aipo upang kami pangalatan. Kagalakan nilang sakmalin ng palihim ang mga dukha. Niyurakan ninyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong mga kabayo, at bumula ang malawak na karagatan. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nanggata lang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan, at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin.
Bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumangga ng olibo, at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng USA, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan.